Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, malalaman niyo ang kakaibang karanasan ni Jessa, isang babaeng nagkaroon ng cancer at nakatagpo ng isang bungisngis. Isang nilalang na may isang mata at malaking ngiti na nagdala ng swerte at malas sa kanyang buhay. Paano nga ba nagbago ang kanyang kapalaran matapos ang kanilang engkwentro? Alamin natin ang buong kwento at kung paano nagkaroon ng hindi maipaliwanag na twist ang kanyang buhay. Gusto ko lang sanang i-share yung karanasan ko na sa tingin ko ay may kinalaman sa isang bungisngis. Ako po si Jessa, 25 years old na ngayon. Sa probinsya po ako lumaki at doon ko naranasan yung kakaibang pangyayari na yon. 15 years old po ako noon nung malaman ko na may cancer ako. Stage 2 na siya nung ma-diagnose ako. So, kailangan ko talagang magpa-chemotherapy. Sobrang hirap ng mga pinagdaanan ko noon. Parang gusto ko nang sumuko sa buhay. Parang wala na akong pag-asa. Sobrang payat ko noon. Lagi akong nahihilo, nasusuka. Hindi ko na nga maalala kung ilang beses ako nawalan ng malay noon. Isang gabi, nagpapahinga lang ako sa kwarto. Hindi ako makatulog kasi sumasakit yung ulo ko. Nakita ko na lang bigla na may nakatayo sa gilid ng kama ko. Napakalaki niya, sobrang tangkad, halos umabot na siya sa kisame. Ang nakakapagtaka lang, hindi ako natakot. Nung una, akala ko nga nananaginip lang ako. Pero, nung magsalita siya, doon ko na-realize na totoo pala yung nakikita ko. Isa lang yung mata niya. Ang laki ng bibig niya, parang Joker na sobrang laki ng ngiti. Sabi niya, bungisngis daw siya. At siya raw ang nagdala ng swerte sa akin. Hindi ko siya naintindihan, pero tumango na lang ako. Tapos nagpaalam na siya. Sabi niya, lagi raw siyang nandyan para sa akin. Tapos bigla na lang siyang nawala. Hindi na ako nakatulog noon. Iniisip ko, baka hallucination lang yon. Pero simula noon gumaan yung pakiramdam ko. Nung magpa-check up ako, sabi ng doktor, gumagaling na raw ako. Nagtaka sila kung paano nangyari yon. Kasi hindi naman daw ganon kabilis yung epekto ng chemotherapy. Simula noon, parang may mga nangyayaring kakaiba sa akin. Lagi akong nananalo sa mga palaro. Kahit sa mga raffle, lagi akong may premyo. Nung magtrabaho ako, lagi akong napopromote. Lagi akong nakakatanggap ng mga bonus pero hindi lang puro swerte ang naranasan ko. Nung makagraduate ako, nasagasaan yung kauna-unahan kong boyfriend. Namatay siya. Nung magtrabaho ako, na-aksidente yung mga katrabaho ko. Ako lang yung nakaligtas. Parang lahat ng mga malalapit sa akin ay nagkakaroon ng malas. Pero ako, lagi akong swerte. Nung maging photographer ako, marami akong nakuhang mga kakaibang litrato. Mga multo, mga kakaibang nilalang. Kaya sumikat ako sa trabaho ko. May mga nakilala rin akong mga kilalang tao. Nung minsan, nagpa-picture pa sa akin si Vice Ganda. Ang saya-saya ko noon. Hanggang ngayon parang may mga nangyayaring kakaiba sa akin. Pero, tinatanggap ko na lang. Siguro, yun na talaga ang kapalaran ko. Maraming nawala sa akin pero marami rin naman akong nakilala na mga bagong kaibigan. At marami akong alaala na hindi ko makakalimutan. Maraming salamat sa bungisngis na yon. Mga kaibigan, natutunan natin na ang swerte at malas ay magkasama at minsan may kapalit ang bawat biyayang natatamo. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaspooky. Tandaan, baka sa dilim ng gabi may bunggisngis na nakatingin sa'yo. Paalam.